sa patuloy na pagdiriwang ng National Literature Month, mahalagang kilalanin natin at bigyang pugay ang yaman ng ating kultura at ang galing ng mga Pinoy sa pagsusulat. Tama ka dyan, Joshua. At para mas lalong bigyan buhay ang selebrasyong ito, makasama natin ngayong umaga ang isang manunulat na patuloy nakaambag o nag-aambag sa makabagong panitikang Pilipino. Siya is Kim Derla, ang may akda ng mga librong Si Iska at ang Nawawalang Kampana, Paghilom at Pagsibol. Rise and shine. Kim, thank you so much for being with us this morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yan. Good morning, Kim. Well, simulan natin. Kwento mo sa amin paano nagsimula itong journey mo sa pagsusulat. Ayun po. So, una po ako nagsulat sa Wattpad nung mga 2012. Kasi nung mga panahon na yun, yun yung usong platform kung saan ka pwedeng mag-post ng story. And then pag-post mo, may mga magka-comment na eventually. So, doon ako nagkaroon ng habit ng pag-upload ng mga stories everyday. Then after that, pagka-graduate ko po nung college, nagsunod-sunod na po yung pagsusulat ko ng book until mag-take ako ng malikhaing pagsulat program sa UP Diliman. Okay. Anong course mo dati? Nung undergrad po, Bachelor of Secondary Education, major in okay. English. Ayun. Then ngayon po, nung master's, malikhaing pagsulat. MP na. Yes po, MP. Well, I heard 15 books na ang iyong nasulat. Ano yung pinaka-personal para sa sa mga sinulat mo? Opo, yung pinaka-personal po yung paghilom. Eto. Yes po. Ayan. Paghilom. Paghilom, mga tula at sanaysay. Paano nauuso ito, no? Yung mga tula at sanaysay lagi? Opo, Oo, correct. bakit? Ba't kaya ganon? Dahil ba mababa attention span ng tao? Makuha agad ko anong gist sa isang pinag-uusapan? Posible po, isa po siyang factor. Yung Okay. paghilom po, nasulat ko siya nung pandemic. Eh, di ba po okay. nung mga panahon na yon, parang struggling lahat tayo sa mental health. So parang everyday, nagsusulat ako ng isang tula or sanaysay, then na-compile ko po siya and na-publish po siya noong 2022. So kung mapapansin niyo po, maiikli lang po talaga yung mga sanaysay dyan and mga tula and very straightforward din. Yes. Ako ang ginagawa ko pag ganito mga tula at sanaysay na babasa ko sa mga libro, para minsan may question ako in life, I'd like to think na yung bubukulatin ko, yun yung mensahe sa akin Or for the day. sagot. So Yes. let's try one. Yes. Okay. Ang paglalakbay ng basong may kape. Nang bigla kong binuhos sa kanya, inapasong kanyang muka. Ay, mali. Hindi ba yun ang sinulat mo? Isang araw may isang baby basong punong-puno ng dark coffee. Sa kasiyan ng basong ito, sinubukan niya rin maghanap ng ibang baso upang tigyan ng kape. Ano nangyari? Mahaba. Alam mo ba kung na meron sila? Dalisay na kape at gatas. Yung uri ng inumin na may halong pait at tamis mula sa basong hindi perpekto. Ay, oh my God. Relate ako dito. Pag-usapan natin later after interview because this is all about you, not about me. Yes. Ito din, minakita ko, hindi ka marupok. Ay! Hindi ka marupok, you are just in between concern at doubt. Ayun. Yan. Doubtful ka rin at some point, hindi ka pa rin kasi clear kung yung paglalaan mo ng attention, oras at lakas ay may kalakip na sukuli. Yes po. Reciprocation. Marami pong nakarelate sa part na yan. Yung sa dulo, hindi ka marupok. Marami Yes. nakarelate, pues punitin natin. Hindi ka naman marupok, minsan lito ka lang. Opo. Yun. Somehow nagva-validate kasi siya ng feelings ng mga readers. Kaya medyo relatable. Personal, Yes. big sabihin, karamihan danas mo. Yes po, Dana's reflections, experience po. Ayun. That's nice. Dumako naman tayo dun sa... Dumako na pala. Dumako. Puntahan naman natin yung mga best-selling na books mo. Si Iska at ang Nawawalang Kampana. Ito nga, Paghilom at Pagsibol. Itong Iska at ang Nawawalang Kampana, ano to, parang adventure? Yes po, maganda po yung story niya kasi yan po yung thesis namin sa malikhaing pagsulat sa UP Diliman. So nagsimula siya bilang creative project, then eventually kinuha ng Anvil Publishing. And then ano siya, young adult book. And it promotes Philippine mythological characters. If mapapansin niyo po, manipis po siya kasi ang goal po niyan is mapabasa yung mga kabataan ng isang nobela na somehow may nagfi-feature din ng kultura natin. Hindi lang kilig, though may kilig yan, pero meron ding mga kapupulutan din siya ng aral. Tsaka maganda kasi yung mga salitang ginagamit mo dito, talagang Tagalog. Tumayo si Jane at kinuha ang pana at palaso na nasa gilid ng puno ng tipulo. Opo. Mga ganyan talagang mga... Yes po, conversational Tagalog po yung gamit That's dyan nice. para madaling basahin din po. Tapos yung ganito kanipis na libro, sa estima mo, gaano katagal to bago matapos ang isang average reader? 1 week kaya po siya. 1 week. Okay. Ako 2 hours. 2 hours. Yes. Kaya. Tapos ko ng 2 hours eh. Binge So, read.
Softer nun, hindi na pala ako nakahinga. Yung isa yung pagsibol. Check natin pagsibol. That's all about what? It's all about growth naman po. So, yung parang series po kasi siya. Okay. Nagsimula po yung siya sa paghilom. Okay. Then after niya maghilom, nagsibol naman siya. Nag-grow naman siya. At ito yung last. Parang 2.0. Paglayag. Opo. Paglayag. Yes Perfect. po. Okay. Yung paghilom, selfie. Yung pagsibol naman, it's about your personal growth na you should not compare your journey to other people kasi meron ka sariling pace. Then paglayag naman is going out of your comfort zone. Yes. Ayun. Kasi you Tapos- can't go out of your comfort zone kung hindi ka naghilo. Oo, Yes. ito naman ay paglagak. Ay, walang ganon. Wala po. Walang ganon. Kala ko may paglagak. Uy, sikat na sikat. At yung mga gawa mo sa TikTok or yung tinatawag natin Book Talk PH. So, ano ang feeling? Siyempre, nakikita ng viewers, readers, yung videos mo na talaga nag-i-inspire because you're telling stories mula sa yung mga libro. Go Yes po. ahead. Marami rin pong nagme-message about the book Paghilom si Iska. Yung nararamdaman ko po, super happy kasi sobrang pag may kabataan or bata na nagbasa ng libro, parang isa siyang malaking bagay sa mga authors, lalo na kapag natatapos nila yung book. And it shows na marami pa rin kabataan ang mahilig magbasa. Okay. So ngayon ba may upcoming book ka ba na isinusulat? Or itong tatlong to, tapos na yung series ito, Paghilom, Pagsibol at Paglayag? Opo. Meron po siyang kasunod, Pagsinta naman. So ano na siya, in love na siya. Ayan. And then sa Iska naman po, I'm planning to write the second book din kasi I'm planning to, para po siyang series. Or si... Ano okay. ba nga? Si ano naman? Ano naman yung Si nawawala? Iska and Nawawala ng biglet. Goblin of Stones. Yung ba yun? Ay, Harry Iba- Potter pala. Opo. Soon po, i-announce po soon. Ay. Okay. Ayun. At ngayong buwan ng Abril, ipinagdiriwang natin ang National Literature Month. Bilang pagkilala sa yaman ng ating panitikan, para sa iyo, Kim, sa anong paraan nakakatulong ang panitikan para ma-preserve ang ating kultura at ang ating identity? Okay, meron po akong dalawang answers doon. Number one, dahil sa panitikan, mas nape-preserve natin yung language natin. So marami po dyang deep Tagalog words and at the same time, very millennial na Tagalog words. And pangalawa, na-document din po kasi yung kultura natin through panitikan. So kagaya po ng si Iska at ang nawawalang kampana, finiture ko po dyan yung Antipolo, yung mga kwento sa Antipolo, and yung mga Philippine mythological creatures na meron din tayo. Gaya ng Sigbin. Nag-trend nga po yung Sigbin. Ayan, oh. Ano po talaga siya? Creatures po talaga siya sa atin. Sigbin. Ano Yes siya, po. aso? Opo, mukha po siyang aso. Okay. Na Yun pala yung parang Sigbin. aswang din po. Nakakita ka na ng Sigbin? Hindi pa naman Ah, po. Hindi pa. Kasi nga mythological creature lang. Yung naghahanap siya sa kagubatan ng Oo. Sigbin. Balita namin na aside sa pagsusulat ng mga libro, ikaw rin daw isang assistant professor, you're also an active youth member sa inyong simbahan. How do you manage that? Yung time management po, mahirap po siya sa una. Pero pag mahal niyo po yung ginagawa niyo, parang eventually okay lang mapuyat, mapagod sa pagsusulat, sa pagtatrabaho. Ganun Fulfilling po. naman. Yes po, fulfilling po yun. yun. Ayun, sa pakaramdam talaga pag may iba-iba kang ginagawa. Ayun, Tapos tama po. natatapos mo. Yes. Perfect. At Kasi bilang- pag di mo natapos, on being single, Ay. hindi ka kulang at lalong hindi ka nagkulang. Yan. Oh. Oo. Ba't naman kahit magalit ka sa akin, wala pa kayo, kukunin kayong tatlo. At bilang isang matagumpay na author, Kim, ano naman ang mensahe mo para sa ating mga kabataang manunulat at natatakot magsimula? At ano yung panawagan mo para mas lumakas pa yung loob nila at sumuporta sa lokal na publishing industry? Opo, sa mga kabataan na gusto ring magsulat, simulan niyo lang po. Huwag niyo i-overthink. Yun yung lagi ko sinasabi sa kanila. Kung gusto niyo magsulat ng isang nobela, simulan niyo lang sa isang sentence. Kasi eventually, pag inspired ka na, magtutuloy-tuloy na siya. And then, panawagan din po na sana i-promote din natin yung local literature din. Hindi lang sa paaralan, hindi lang sa mga universities, kundi sa mga komunidad. Panawagan din siya sa mga guro na isulong, tulungan kaming mga manunulat na i-promote din yung ganitong klaseng aklat. Ayun Well, po. On that note, maraming salamat, Kim, sa pagbibigay inspirasyon sa amin ngayong umaga na may patuloy po natin tangkilikin ang Panitikang Pinoy.